Para sa mga lolo't lola na edad 80, makatatanggap po kayo ng 10,000 pisong ayuda sa kada 5 taon hanggang mag 95 years old. Bahagi ng sinabatas na Expanded Centenarian Law. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Sa edad niyang 80 taon, halos araw-araw pa rin kung mamasada si Lolo Pablo bilang tricycle driver sa Maynila. Kailangan niya kasi ng pambili ng gamot para sa iniindang sakit sa bato at pagsasali ng dugo. Kaya naman laking tuwa ni Lolo Pablo nang marinig ang balitang may matatanggap na 10,000 piso mula sa gobyerno ang mga tulad niya. Pagka nabigyan po ako dyan, binibili ko po ng mga gamot saka yung pangkain namin. Kaya kailangan, pag kumayod ka, pag hindi ka kumayod, talagang mahihirapan ka sa buhay. Ang perang yan, bahagi ng pinalawig na Centenarian Law na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng bagong batas, hindi na lang mga aabot sa 100 years old ang makatatanggap ng cash gift mula sa gobyerno. Pati kasi ang mga tutungtong sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay mabibigyan na rin. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter. And upon reaching the age of 85, 90, and until 95. We do, after all, stand on the shoulders of these giants. Buwan naman ang makakatanggap niyan ang mga magdiriwang ng mga nasabing kaarawan nila ngayong taon. Dahil kasado na ang budget ng gobyerno ngayong taon, ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, pwedeng kunin ang cash gift mula sa unprogrammed funds. Yun nga lang, hindi retroactive ang naturang batas. Ibig sabihin, ang mga nasa edad na lampas na sa mga nabanggit ay di kasama sa mga mabibigyan. Kaya ang mga gaya ni Tatay Cleo na 81 years old, may 4 na taon pang hihintayin bago mabiyayaan. Malaking tulong pa man din ito sa pang-araw-araw niyang gastusin, lalo't mag-isa na lang siya sa buhay. Binabayad ko po sa inuutang ko pong pagkain po, isang beses nga lang po ako kumakain, tanghalian lang po. Almusal po wala, hapunan wala. Sa datos ng National Commission of Senior Citizens, mayroong higit 12 milyong Pilipino na senior citizen. Bukod sa pera, hamon umano sa mga Pilipino ang mamuhay ng malusog at mapahaba ang kanilang buhay. It's not really the amount, ang liit ng amount, 10,000 eh. Pero it's really about trying to encourage everyone for longevity. So it's celebrating life and increasing the length of our lives. Thank you very much. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na dapat gumawa at tutukan ang mas maraming programa para sa mga senior citizen. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is the support infrastructure that every society owes to its graying population. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Aprobado na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagsusulong ng pagpapalakas ng mga lokal na produkto para mas makilala ang mga ito sa ibang bansa. Yan ang layunin ng Republic Act 11981 o Tatak Pinoy Act. Sa ilalim nito, makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa pribadong sektor para suportahan at hasain ang pagiging malikhain ng mga Pinoy. Tulong din daw ito sa ekonomiya. Layunin din itong bigyan ng insentibo ang mga manufacturer ng mga produktong may pagmamalaki sa pandaigdigang merkado. Present sa ceremonial signing kanina sa Malacanang ang ilang kinatawan ng Senado at Kamara at ilang miyembro ng gabinete. That dreams and gift must be supported, not by exhortation alone, but by true, tangible support. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.